Alamin natin yung pakiramdam na konting salita lang ng presidente ng Amerika, biglang gumagaan ang market tapos biglang nagkakaroon ng relief bounce kahit wala pang tunay na confirmation. Ganon ang nangyari habang si Bitcoin sinusubukang bawiin ang 90,000 price level. Ang headline, crypto bill signing very soon. Sabi ni President Donald Trump habang nasa World Economic Forum sa Davos. At dahil sa linyang yon, sumabay si Bitcoin at stocks sa bahagyang pag-angat. Pero ito yung mas importanteng tanong, bounce lang ba ito dahil sa hype o may mas malaking istorya na binubuo para sa 2026? Kasi sa likod ng balitang pro-crypto legislation, may mga bagay din na nagpapalamig ng excitement. Tulad ng issues sa Japanese bonds at yung ongoing debate sa US market structure bill kung papayagan ba ang stablecoin yields. Kaya in this video, titingnan natin ng malinaw ang buong picture. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa pinaka-main catalyst. Habang papasok ang Wall Street session, sumubok si Bitcoin na i-reclaim ang 90,000 at umabot ang daily gain sa around 1.7%. Kasabay nito, nagsalita si Trump sa World Economic Forum at doon niya sinabi yung line na maraming crypto investors ang gustong marinig. Gusto niyang siguraduhin na manatiling crypto capital of the world ang Amerika. Binanggit pa niya na pinirmahan niya na raw ang Landmark Genius Act bilang law at ngayon daw nagtatrabaho ang Congress sa crypto market structure legislation. Bitcoin, all of them, at umaasa siyang mapipirmahan niya ito very soon. Sa simpleng salita, bumabalik sa mesa ang pro-crypto legislation narrative at ang market naturally nagre-react kasi kapag mas malinaw ang rules, mas lumalakas ang loob ng institution at mas dumadami ang pathways para sa mainstream adoption. Dagdag pa, may isa pang sinabi si Trump na nagustuhan ng stocks. Sinabi niya na hindi raw siya gagamit ng force para i-take over ang Greenland. At dahil dyan, naging mas positive ang mood sa equities with the S&P 500 around 0.5% sa oras na yon. Tapos may bonus high pa. Sinabi niya na yung Dow Jones daw magdo-double. We're going to hit 50K at the stock market's going to double in a relatively short period of time. Kahit sabihin nating bravado ito, alam natin kung bakit kumakapit ang market. Dahil ang risk assets kabilang ang crypto, kumukuha ng lakas kapag ang narrative ay growth, optimism at pro-business policy. Pero syempre, sa totoong trading, hindi sapat ang salita. Kailangan mo tingnan kung may counterforce na pwedeng magpabago ng mood. At dito pumapasok yung second layer. May mga bagay na pumipigil para maging sobrang euphoric ang market. Una, hinihintay pa rin ng markets kung ano ang magiging full extent ng EU trade retaliation related sa Greenland issue. Ibig sabihin, kahit sinabi ni Trump na walang force, may geopolitical at trade tension pa rin na pwedeng sumingit. Pangalawa, at mas binigyang diin sa updates, ang Japanese bond market. Kung bago ka sa macro, ito ang simple explanation. Kapag nagiging unstable ang bond market, lalo na sa malaking economy tulad ng Japan, pwedeng magkaroon ng chain reaction sa global yields, currency flows at risk appetite. Historically, sensitive ang crypto sa mga ganitong macro liquidity shift dahil kapag tumataas ang yields at tumihigpit ang financial conditions, mas nagiging cautious ang investor sa risky asset. Ayon sa mga market update, after decades ng near zero rates, ang 10-year Japanese bond yields daw ay umakyat sa around 2.29% levels not seen since 1999. At ang shift na yan, sinasabing nag-expose ng deep fiscal vulnerabilities. Government debt in Japan exceeds around 240% of GDP. Total debt is near 1.342 trillion yen at ang debt servicing projected nakakain ng roughly a quarter of fiscal spending in 2026. Kung iisipin mo, kapag patuloy na tumataas ang yields, mas nagiging mahal ang pag-service ng utang. At kapag nagsimulang mag-question ng market sa sustainability ng public finance, pwedeng lumaki ang volatility sa bonds at yung spillover niyan ramdam globally. Kaya may warning pa na Japan could be a key volatility catalyst. May isa pang commentator na nagsabi na nga na yung demand sa Japanese government bonds ay crashing at Japan's bond market crisis is deepening. Hindi ito direct Bitcoin news pero ganito mag-isip ang market. Kapag may bond stress, nagbabago ang risk on at risk off behavior. At crypto, kahit independent ang narrative, nadadamay pa rin sa sentiment swings. So saan napunta si Bitcoin sa gitna ng mga balitang ito? Sa short term, nagkaroon siya ng relief bounce at sinusubukang bumalik sa 90,000 level. Pero sa bigger picture, maraming traders ang nakatingin sa isang magnet level, yung 2026 open. May report na noong January nagkaroon ng round trip price action na halos bumalik si Bitcoin sa starting position niya for the year. At habang nangyari yon, na-close din daw ang isang CME futures gap, leaving only gaps above price. Kung hindi ka familiar sa CME gaps, isipin mo na lang na may mga zones sa futures market na minsan
binabalikan ng price dahil may unfinished area mula sa previous close to next open. Hindi ito magic rule pero maraming traders na nagbabantay kaya nagiging psychological at technical reference. May trader pa na nag-comment na si Bitcoin ay may solid buying wall na nagpapakita raw ng malakas ang support line at may isa pang advice na interesting. Bantayan daw ang local lows at pwedeng beneficial pa nga kung mag-week below ang 2026 opening mark. Ibig sabihin minsan ang market kailangan munang linisin ng ilalim para matrap ang weak longs at ma-shake out ang late buyers bago magkaroon ng mas solid na rebound. Sa madaling salita, hindi lahat ng new low ay automatic bearish forever. Minsan reset siya. Ngayon, lipat tayo sa mas malalim na policy story kasi hindi lang si Trump ang nagtalita. Nandyan din ang White House crypto czar na si David Sacks at ang sinabi niya ay sobrang big picture. Sa tingin niya, once maipasa ang long-delayed market structure bill, magme-merge daw ang banks at crypto companies into one digital asset industry. Sa madaling salita, hindi raw tayo magkakaroon ng hiwalay na banking industry at hiwalay na crypto industry. Magiging isang industriya ng digital assets over time dahil papasok ng buo ang bank sa crypto at magiging part sila ng stablecoin business. Pero bakit hindi pa umuusad ng mabilis ang bill? Ayon sa interview, ang primary obstacle ngayon ay yung debate tungkol sa stablecoin yield. Simple lang ang issue pero malaki ang epekto. May crypto side na gustong payagan ng yield sa stablecoins dahil ito ay feature na may demand at nakakatulong sa users. May bank side na nag-aalala na kapag pinayagan mo ang stablecoin na magbigay ng mataas na yield, pwedeng magkaroon ng deposit flight mula sa traditional bank accounts. Isipin mo kung milyon-milyon o bilyon-bilyon na depositor lilipat sa stablecoin products na mas mataas ang rewards, pwedeng madrain ang deposits ng bank at kapag na-drain ang deposits, apektado ang lending, apektado ang financial stability at apektado ang business model nila. Kaya natural, lumalaban sila. Si Sacks, ang stance niya, kailangan ng compromise. Pinoint out pa niya yung Genius Act as an example. Ilang beses daw itong failed bago naging law. Ibig sabihin, normal ang delay at negotiations pero may path pa rin. At sinabi niya na ang crypto industry dapat see the bigger picture. Gets daw niya na philosophically important ang yield sa kanila pero important din daw ang overall market structure bill. Kasi kapag pumasa ang bill, papasok na ang bank sa crypto at over time, banks themselves might like the idea of paying yield dahil magiging part na sila ng stablecoin business. Yan yung long-term angle niya. Pero hindi naman smooth ang negotiation. May mention na last week, lalo raw uminit ang debate ng publicly i-withdraw ng Coinbase ang support sa Clarity Act. Ang reason na binanggit ng Coinbase CEO, too many issues sa current draft including eliminating stablecoin yields habang pinoprotektahan daw ang banks laban sa competition. Sa madaling salita, sinasabi ng Coinbase kung tinatanggal nyo ang yield para sa stablecoin at binibigyan nyo ng advantage ang banks, hindi fair. Pero may opening pa. Sinabi rin na dahil stalled pa ang bill sa Senate, may opportunity pa raw makipag-usap ulit sa bank CEOs para makahanap ng win-win outcome. So ang message dito, pro-crypto legislation narrative is bullish pero the details matter. Hindi sapat na may bill, kailangan natin makita kung ano ang lalabas sa final compromise dahil doon nakadepende kung gaano ka-friendly ang rules para sa innovation at competition. So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.